What's up, mga pinagpala? Dito nga pala sa Undergod Podcast, pinag-uusapan namin yung mga bagay, deep dive sa mga bagay patungkol sa faith, sa kultura, about creativity. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan at share mo na rin tong episode na to para malaman ng algorithm ng YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. Wala nang patumpik pa. Excited ako ipakilala sa inyo ngayon ang kapatid ko na kausap ko ngayon, mga kasama natin ngayon ay ang 2025 champion ng Motus Battle League pedestal tournament ng Motus Battle League. Walang iba kundi ang aking kapatid, si Jabo. What's up, kapatid? Magandang gabi. Brother, at sa mga nanonood sa atin, naway nasa mabuting kalagayan kayo ngayon, umaga o gabi man dyan. At sana ma-enjoy nyo ang pag-uusapan namin yan. Ako nga pala si Jabo ng Motus. Yes. Yes, sir. Bro, real quick, baka meron kang mga gustong batiin, baka may mga gusto kang shoutout. Shoutout na pala sa mga kagrupo ko, syempre, Limitless, Dope Pelas, yan, sila Critical, sila Prince, si JLC, si Ricky Naro, si Tus, yan, tapos si Josh, si Esu, yan, mga kagrupo ko. Yun, no? Solid, no? Yun, kagaya nga sabi ko, no, sobrang isa to sa mga sobrang grateful ako na kahit nag-uumpisa pa lang tong channel na to, may heavyweight na agad tayong naimbita na guest. Which is kapatid ko na si Jabo. So, bro, kamusta? Kamusta ka ngayon? Kamusta ang pakiramdam ng isang champion, brother? Medyo nakaka-overwhelm pa, pero ngayong araw na to mismo, medyo nakaka-overwhelm din tong araw na to. Lalo kakagaling din sa school ngayon. Nakakapagod din. Kasi sobrang init kanina eh. Mainit, tapos biglang aambon, tapos parang hindi mo maintindihan yung panahon. Kaya medyo Nag-aaral ka pa pala, bro? First, isang taon pa. Mag-graduate na. Nice. Actually, thesis ko. Grabe. Sinabay mo sa thesis yung championship. Buti nga natawid kasi medyo buti na yung championship pala bago kasi kakasimula lang ng thesis eh. So parang medyo sakaling talagang sumabay, baka mabaliw ako. Oo, grabe. Hirap isabay nun thesis tapos susulat ka para sa battle, no? Pero tol, real quick, gusto ko lang munang bago natin pag-usapan yung yung pagiging yung run mo sa pedestal, tol. Gusto ko lang balik tayo sa umpisa, tol. Gusto ko malaman kung paano nag-umpisa yung yung battle rap journey mo, tol. So, malaman, nag-umpisa ka ba as battle rapper talaga agad? O nag-umpisa ka like sumusulat ka muna ng kanta, ganyan? So, ang pinakaunang bungad sa akin ng hip-hop talaga, battle rap na agad. Kaputukan ng flip-top. Elementary, grade 1, gano'n. Grabe. Pinanood lang siya sa akin ng pinsang ko. Ang unang battle na panood. Okay. Sorry. Yeah. Wala lang na, overwhelmed lang ako. Battle ko na. Overwhelmed ako, nag-grade 1 ka lang noon, bro. Mga anong year yun, tol? Kasi pumunta ka... 2010, 2011. Tol, pumunta ka sa flip-top gano'n 2010, mga 2010 eh. Tapos tol, first na ako nung college. First year college na ako nun. I'm old, bro. Okay. Tapos ikaw, elementary ko pa lang doon. Crazy lang. Pero, yan nga. Ano yung unang battle? Kasi 2003 ako eh. Ka pala, Gen Z ka pala talaga, no? Ang unang panood kong battle, kay Abra versus Nothing Else. Solid yun. Classic yun, bro.
same event ng kila Looney Saito. Yes. Si Delo, Parang tsaka si Target. Delo Target. Patas, Delo tsaka si Target. Fuego. Mga, mga panahon Pero, pa bro, yung may part 1, part 2 pa yung battle, no? Hindi pa full yung upload. tas may OT pa. Kahit yun na yung May isa, OT. may OT pa rin. Kahit ang linaw naman na nung resulta, no? May OT pa. Gusto lang nilang pag-rapin yung isa pa ulit. Yeah, gusto lang pag na-enjoy lang ng mga audience yung battle pa, no? Parang gusto lang mag-rap pa yung mga MC. Pero, actually bro, natanong ko yun, gawa ng, ayun nga, kagaya sabi ko sa'yo, di ba, sa chat pa lang, offline, parang, ever since talaga, kumbaga, bago pa talaga ako maging pastor, bago pa ako maging Christian, talagang, fan talaga ako ng battle rap talaga, kaya, at yun talaga yun din yung nagbukas ng isip ko talaga sa rap, kasi, dati naman bro, like, syempre, nung bata ako, parang nakikinig ako mga Andrew, Glock 9, ganyan. Pero, talagang yung, yung point na talaga nagsusulat na talaga ako ng kanta din. Nung pumasok na yung flip top. Kasi bago yun, talagang, sobrang bro, sobrang hardcore ako sa emo, hardcore music, ganyan. Yung, gano'n naman yung, Oh, ko sa, dati sa kaya talagang mga ever since talaga mga trip ko talaga na battle rapper yan si Patas kasi mga nagbabanda nga din ganyan si Fuego. Tapos parang na-open yung mata ko lang parang pwede pala yun parang metal ka o rockers ka tapos nagra-rap ka din parang ganun so yun yung entrada nila sa akin parang yun tapos tol yan paano ka naman dumating sa from being a fan na pinanood lang sa'yo ng pinsan mo to, yeah, paano ka nagkaroon na ng, paano mo na-discover na may gift ka pala sa pagbabattle, ganyan. kasi nung elementary, ito parang na lang. Pero, yun nga, kaputuan ng flip top nun. So, maraming yung mga kaklase ko na, syempre, rin, kumbaga, boom din talaga yung flip top. So, may mga, yung mga banatan dati na parang, banat, yung, nakita ko yung panty ng nanay mo ganito kalaki. Yung mga Ah, ganun. Tapos ah, parang nagbabatuhan sila ng line. So, kadalasan, ako na din ako. Pero lang yung katuwaan lang. Tapos ah, parang, nung naging seryoso na talaga siya, nung nagsampa ko ng high school, mm, lalo dito sa Bulacan, parang meron kasing malakas din kasi yung eksena. ng hip-hop dito sa Bulacan Akin naman kasi dito sa Bulacan, yung a cappella na battle rap. Ako kasi ang naging introduction ko sa hip hop hindi music Kumbaga secondary na lang yung music. So parang medyo nahirapan akong mag ganong kasi parang ang naging ko yung a cappella na So parang medyo hindi ako nakakasabay sa beat nun. Pero parang Mm, may time nga na parang naging pa ako stuck kasi parang doon tapos parang bibitaw ako dun sa beat tapos medyo off ako sa beat. uh, Pero may naman na parang medyo nakasabay naman tapos parang ang naging ko talaga si Duma si mm. Duma. Parang nag-mentor sa'yo. Hmm, hindi siya nag-mentor siya yung unang nagpa-battle sa akin sa Mm, parang event nun sa bahay niya parang sa mga tropa niya siguro. Tapos dun, yung venue dun sa sala nila. mm. Ayos yun, Tapos, Tapos na rin, una kong acapella battle na talaga siguro. yun. Acapella na yung battle yun nun. Acapella na yun. Sino yung ka-battle mo? So,
kabattle ko. Ang kabattle ko nun, actually nakakatawa kasi yung kabattle ko nun, hindi siya sumipot. Bago laban namin, chinat niya ako, inaya niya ng pustahan. Like parang, syempre ako, medyo kahit wala pa ako sa ganong parang battle, parang medyo ano na rin ako yung competitive na rin talaga ako na parang inaya ko na ibig sabihin parang kinakaya-kaya mo lang ako. So parang kahit pa debut battle ko noon, sabi ko, sige kuya, pustahan tayo, magkano ba? Hindi ko masa siya yung pustahan. Tapos nung araw nung laban namin, hindi siya pumunta. Bad trip po. Pero dapat may kasi Pinag-rap pa rin ako ni. Dapat sabi mo kasi mo. May kasi para siguradong pupunta siya eh. Sorry. Pero, ayun. Ilang battle din ako nun kay Kuya Duma kasi may time na parang pumunta kami sa pero ano to, tawag dito? Parang seaside lang siya eh. Yun lang yung venue. Pero, tawag dito, itong mga battle na to ni Duma, may footage. May footage kayo nito, nasa YouTube to. May footage siya. Nasa YouTube siya. Ang tawag niya ata doon, ewan ko kung yung pa rin yung pangalan ng channel, Rap Bahay ata. Rap Bahay? Rap Bahay. Ayos sila. Tapos, ang pangalawang labang kanya, gapo sa may gilid lang ata ng seaside yun eh. Parang kaming dagat eh. Tapos may nagkakaraoke pa nga yun eh. May nagkakaraoke pa doon eh. Titinig sa video yun. May video yun. Battle ko kay Shiva. Ano yun? Si Shiva, yun yung una kong nakalaban na solid din talaga. Parang siya, taga Valenzuela siya eh. Tapos medyo may pagkahambing siya kay Apex. Malupit din yan si Shiva. Ka-lugar eh, no? Valenzuela siya, Valenzuela. Nice, solid. Tapos, paano nakilang battle ka doon hanggang bago ka ma-discover sa... Motos ba talaga yung unang ano mo? Yung talagang liga na parang minor league na sinalihan mo? Sa sa Pulo eh. Doon ako unang nag-tournament eh. Okay. Ang dami binabatelan ng mga panahon na yun eh. Kasi bumabattle din ako nun sa Asbagan sa Sunugan eh. Sa Batangas naman. Palipat-lipat nga ako ng lugar eh. Talagang... Tigil mo, nasa Bulacan ako, tapos pupunta ako Batangas para mabattle lang ako. Tapos ilang taong ka pa lang neto, bro? Bata na yun. So, ito, mga 20 years old ako. Okay. 19, ganun. So, medyo maluwag din yung parents mo, no? Sa ganun. Buti supportado naman ng ang sinabi ng mga magulang mo nung masok ka sa tol. Ang tagal ko rin yun. Bukod sa bago pa lumaban kay Duma, may mga battle na sa Batcha, sa may Northville dito sa Bulacan. Northville Batcha. May doon, parang freestyle. Tapos parang lagi akong tumatakas dito sa bahay para sasali ako doon. Tapos bago ako sa nakilala ni Duma eh. Pero bago ako naging mayroong isang rapper sa Bulacan na kumuha sa akin bilang kagrupo. Parang yung grupo niya Rebels Blood. Tapos siya. Parang may mga bata lang siya, parang mga baguhan na bata. Tapos parang yung gagabayan niya ba? Parang ganun. Ayun, tapos nakalimutan ko na sa ilalim ni Duma, pero ayun, tapos sabi pinatanong. Okay lang yan, bro. Hindi ka naman hindi naman mapapanood siguro ni Duma natin. And I mean, yung kumbaga, buti parang sinuport ka naman ng parents mo. Pero may mga times pala na gano'n tumatakas-takas ka din, no?
Siyempre, nung medyo lumalim na rin, na parang, ayan, sa Pulo, FRBL, Motus, medyo parang, tas lalo na yung mga video, parang makikita na rin naman nila. Wala, yan na lang din nila, tinanggap na lang din nila. Yeah, naintindihan na din nila yung ano mo, passion mo, ano. Oo. Yeah. Solid. Tol, na kaya ako natanong kung ano, kung yung nauna ba sa'yo is yung battle or yung ano, yung music. Pero nagre-release ka rin ng music, di ba? Nagawa ka rin music. Oh, pero nakatago lang. Hindi mo pa nire-release. Ano tawag dito? Kaya ako natanong, gawa ng ako naman, bro, kaya rin ako connect, yun nga, di ba nabanggit ko nga sa'yo, ever since connected ako sa sa hip-hop talaga. Parang 2013 kasi, parang hindi ako nagkakamali. 2013 ay naging tropa ko sila Damsa. Wala pang panalo si Damsa noon, tol. Talo na siya noon. Tsaka sila Andy G. Di ba? San Pedro kasi eh. So, yan. Kumbaga, Laguna. uh, tapos tol, ang pinakauna talagang, actually, di ba yun nga, 2010, nauso yung battle naman. Sa school naman namin, sa STI, sa Calamba, kumbaga nag-start kami ng parang ano din, liga-ligahan, gano'n. Tapos nagre-release din kami ng footage. Tapos tol, isa sa mga na-discover namin doon na solid na talent tol, si Dilim. Kung kilala mo si Dilim, bro. Ayan. Kasama nga ba? Oo, tol. Sila yung kalaban nila Mot, si Lanceta, si Cripply, tsaka basta yung Royal Rumble. yun, yung nag-Royal Rumble, yun. Si Dilim, yun, sa amin na, dun sa school namin na-discover nung ni Dilim na may may talent pala siya sa pag-battle. Tapos yun, inano namin siya na, bro, ano mo yan, person mo na yan, ganyan. Para makilala ka, para may tropa naman tayo na. So yun, pag napunta-punta kami sa mga event napunta-punta na lang kami sa mga event. Pero yun nga, nung naging Christian naman na ako, bro, so yun, andun pa rin nga yung passion sa battle rap. Tapos nung nalipat na ako dito sa San Pedro, malapit lang kasi sa amin dito yung GMA eh. Meron ditong church, bro, na yun nga, ganun kaputok yung flip top dati, no, na parang kahit mga churches, kumbaga parang sumasakay dun sa hype ng yung flip top eh. So parang may church dito na after ng youth service nila, sila, tag dito, nagbabattle, ganyan. Tapos, ganun din, binibidyohan din, parang top, ganun. Tapos yun, bumattle din ako dun dati. So parang may isang battle din ako na naka-upload sa YouTube eh. Pero yun, parang okay din naman, parang gusto ko din naman siya. Eh, yun nga pala bro, actually kaninang umaga, habang parang yun nga, iniisip yung may nag-flashback sa akin bro, na core memory ko, tol. Kung di ako nagkakamali, parang 8 years old ata ako. Meron kaming pinuntahang outing sa Batangas. Tapos, ang gusto ko mag-rap, tol. Kasi, syempre, pag sa mga outing, di ba, may video, okay, ganyan. Tapos gusto ko mag-rap doon sa video, okay. Tapos, naghahanap ako ng mga kanta nila. Glock 9, wala akong makita. Tapos parang, may taga-kabilang cottage, di ba, sa Batangas kasi, di ba, ganun doon, cottage. Sabi, hindi, ito na lang yung itong number na to, yung i-play mo. Parang yung title ata nung kanta, parang Watamen, parang gano'n. Tas yun yung beat na ginagamit. Tas ginawa niya, inunahan niya, tol, 4 bars, apat-apat, parang gano'n, two rhymes pa yung tawag nun. Sabi, bata pa lang pala ako, may experience na ako makipag-battle rap. Tas sa video. Tapos may beat, gano'n. May beat siya. So, wala lang, fat. Naririnig ko yun yung Wataman. Oo. Pero hindi na naabutan yun eh. Oo, sa namin yun. Kaya sabi ko, parang natutuwa ako na parang bago pa talaga kumbaga yung infancy years pa ng hip-hop dito sa Pilipinas. Kumbaga, di pa siya ganun talaga ka-mainstream.
kagaya ngayon. I mean, syempre dati meron ang mga Andrew E, ganyan. Pero, I mean, hindi pa siya kultura. At, Mm. di ba? Kagaya ngayon. No? So, yun, tol. Pwede mo ba akong bigyan, tol, pwede mo ba sabihin sa akin kung sino yung parang pinaka nahirapan ka na kabattle, tol? Sa dami, kagaya sabi mo, hindi, sige, to narrow down yung conversation, siguro puntahan na natin yung ano mo, yung pagiging champion mo, tol, sa, ano, sa Motus, tol. Dun sa ibang ano ba, bro, sa ibang, by the way, tol, gusto ko palang sabihin kung paano kita na-discover. Kasi, si M-Site kasi, tol, ano, medyo may connection din kami sa FB. Tapos, yun nga, sa channel din kasi, yun, sa mga kanood nito. Meron din ako ibang mga types ng content dito. Nagagawa rin ako, nag-start din akong gumawa ng mga reaction video na ang tawag naman bar exam. So, kaya nagsabi ako, nag-message ako kila M-Site, ganyan, kila Vitroom. Yan, lagi nakakasama din naman kasi nila ako gawa ng dito na yun, madalas din ako sa mga event kasi ng flip top eh. Kaya ano eh. Okay. Yun, so yun, nagpaalam ako sa Parang ano siya, ano bro? bar exam. Ano Oo, yung bar exam? Parang parang reaction video. review ng ano. Nagre-review. Sa battle. Nagre-review lang ako ng battle, ganyan. Tapos yun, nagsabi nga ako kila M-Site, kaya pumayag naman sila. Tapos yun, habang naghahanap ako ng mga battle, tapos yun, nakita ko nga, nag-announce yung page ng Motos na, uy, champion, may champion na ng pedestal, ganyan. Tapos, yun, sabi ko, ayos to. Kaya inad kita. Uy, champion to ng ano. Tapos yun, dun na nga, nung inad kita yun, syempre doon na tayo nagka-connect. So, tol, sa run mo ngayon sa pedestal, tol, kanino ka parang feeling mo nag-alanganin ka, parang ganun. Meron bang ganun? O laging confident ka, tol, pag sa ano? Yung kay ano medyo nung unang binigay sa akin ni M-Site si K3U, parang iniisip ko na parang alay. Putik, gagawin akong alay ni M-Site sa kay K3U. So parang ang approach ko kay K3U nun, parang may last battle ko na siya so parang in a way, hindi ako nahirapan masyado. Parang na-enjoy ko kasi parang tinutodo ko lang din So parang kasi mas nahihirapan ako kapag tinatamad ako kaysa sa hirap yung kalaban mo tapos kailangan mong todohan. Mas nadadalian ako sa ganun kaysa sa pag tinatamad ako sa laban, mas nahihirapan akong parang i-push yung sarili ko para magsulat. Parang wala kang drive, no? Mas mahirap yun Kapag mas nape-pressure ako, parang mas trip ko yung ganung klaseng pressure. Kaya feeling ko pinakamahirap siguro si K3 kasi unang ang round ng pedestal. Hindi ko rin alam masyado kung paano tatanggapin ng mga tao yung jabo, parang ganun. Tapos siguro yung isa pa na naging mahirap na kalaban din si Jesus. Yung paghahanda ko kay Jesus, parang hindi ang galing din kasi ni Jesus sa ibang aspeto na hindi ko maisip kung paano ko kung saan siya galing. Hindi ko alam kung sapat yung arsenal ko para ma-outshine yung sa kanya. Parang ganun So medyo nahirapan ako kay Jesus sa ganung aspeto naman. In terms of arsenal, no? In terms of baon, na kasi sobrang niya naman, sobrang complex ng mga niya. Tapos, tol, yun nga gano'ng katagal nag-run yung bro? Gano'ng katagal nag-run yung tournament?
Style. Oo. Nag-start kami February natapos kami November. So, almost isang taon. 10 months 10 din, no? months siya 10 nag-run. months. Tapos, Din. kada, kada ano bro, kada round, gaano katagal yung bigay sa inyo na prep time? Ano siya eh. Pero yung pinakamatagal na prep time yung finals. Ako nahirapan in a way kasi matagal siya eh. So parang kasi ang tagal niya. So parang alam mo yung kapag yung malayo pa yung gagawin mo, tatapurin ka. Kasi ayun niya pa eh. So parang ako in a way na parang ang hirap niya simulan kasi ano pa siya eh, matagal pa siya eh. Kumbaga di ko nararamdaman yung battle. So di ko pa siya masimulan-simulan. Pero yung battle ko sa finals, siguro yun yung parang pinaka-confident ako. Wala pang yung mismong battle namin parang ganun eh. Tol, ano tawag dito? Paano yung ano, bigyan mo ako ng headspace mo bago pag nagpe-prepare ka sa battle. Lalo dito, yung sa championship tol, ano yung tumatakbo sa utak sa pero I mean, teka lang na I'm getting ahead of myself eh. Na balikan ko lang yung nabanggit mo na kay K3U. Nung napanood ko yung battle nyo, bro, ano, parang sabi mo 1 week lang yung prep mo doon. Battle kasi na yun, February yun eh. Sa yung battle ko na yun, may sa February, may 3 laban sa February. Isa tapos yun sa pedestal. Tapos ano yung linggo-linggo yun. So, isang linggo bago laban ko ay K3O, may laban ako. Ano ko na rin na, although, tapos naman din yung sulat ko ay K3O, pero, siyempre, sabi ko, bakit hindi ng mga tao, hanip to si Jabo, habang linggo-linggo may laban. So, isipin nilang, isang linggo lang din yung prep time ko. Ano na rin, medyo, tapos ko na yung sulat ko ay K3O, bago pa umantong sa ganun. Solid, no? Pero, nga, parang sinabi, pero gets kita eh, kapag yung ganun, parang mas nakaka-challenge yung kapag yung hindi ganun kahaba yung ano, no? Kasi pag mahaba kasi parang ano, nga, based sa experience ko, bro, yung unang battle ko kasi, yun nga, yung parang yung sa youth service nga, parang 1 week before, bro. Nung umattend ako nung 1 week yung sa youth service nila. Tapos yung next weekan, sabi ko, susunod battle tayo, ganyan, niyaya na ako. Kumbaga doon, parang ginawa ko ata nun, parang 2 days ata. Tapos yung pangatlong araw, memorize ko na eh. Kumbaga, unlike yung pagka, yung ang tagal mo siyang ino-overthink, parang ganun kasi nangyayari, no? Parang na-overthink mo yung mga linya na parang sinesecond guess mo na parang okay ba to? Yung parang yung parang unang din nawawala na siya ng impact. Oo, di ba? Sa'yo personally, no? Parang okay kaya to? Parang kaya gets ko rin. Kasi ilang beses na siya umulit sa utak mo eh. Di ba na alam kung paano kaya ito i-receive ng mga tao, no? Actually, sakit ko rin yan eh sa pagsusulat naman sa kanta. Yung ganyan, yung parang kaka-overthink. Yung alam mo yung tatawag bro na yung analysis paralysis. Parang gano'n, kaka-analyze mo, parang wala ka nang nagagawa. Ayun, so parang gano'n. Ano din pa mo. kaya ako natanong yung about sa music side naman, bro. And I'm not sure kung aware ka, bro, na meron din tayong sirkulo ng mga Christian rapper dito sa Pilipinas. Mga ilan akong nakikita. Madaming solid na. Pero hindi ko sila kasi tulad niya ng nasabi ko, medyo secondary na sa akin yung music. Parang hindi ko siya masyadong priority.
hindi masyadong ganun ka-obsessed sa kanya. Ah, Yung point na magdidig ako ng ang ang topic. mga nasa underground o yung deep na Ah, songs, parang ganun. yung ikaw pa yung magdi-discover ka pa ganun. Tsaka parang ano talaga Mm, no? hindi, Ibang ano talaga siya no? Parang ibang kultura kasi talaga yung parang pag tinignan mo kasi pares na mga rap yan Pero hindi, magkaiba talaga siya, magkaibang kultura talaga yung battle rap tsaka yung ano, yung music. Kasi like yun nga, for example, mm, sinasabi ko sa'yo dati, 'di ba, na yung hip hop, inabot ko yun yung mga time na yung hip hop tsaka yung mga rockista tol pag nagpapang-abot dati yun sa mga mall, suntukan magkaaway. yun tol, oo. Kaya naabutan ko yung ganun dati pero nung dumating yung battle rap tol, parang lah, pwede pala yun. Kumbaga, isipin mo, may mga as in talagang mga solid na metalheads, tapos may mga solid din na mga gangsta rapper na pag nagsama tol, mga alam mo yun, parang okay. Kumbaga, kaya parang talagang ano siya parang magkabukod na kultura talaga siya ano, na parang open sa lahat. Kaya ganda rin nun. So, ayun nga bro. Kamusta naman kamusta ka ngayon bilang isang champion? Is it overwhelming for you? Siyempre sigurado ako dyan. Oo, Dami rin nagme-message siya. Kaya nga thankful ako bro na sabi ko, buti na pagbigyan na ako na ito ni Jabo. nung unang announce o pinost yung champion ako, ano rin, ang dami mention sa Facebook ng friend request, gano'n, tas PM sa overwhelmed din. Ah, Tas, mismong battle, gusto, trip, masaya ko siguro yung battle na yun, na nagawa ko yung gusto ko. Pero, nakanood ka ba ng live ng battle namin ni hindi, Nego G? wala ako sa live dun eh. Kaya nga, Wala. parang may kasabay na event ata kami sa church nun. Nung unang, sa yung may si Bagyong Uwan, Ay, oo, yun pala yun. ayun, si Bagyong Uwan. Yung battle itself, masaya naman. Feeling ko malakas. May mga kanya-kanya kaming moments ni Nego G. Pero medyo nung in-announce yung champion ako, parang medyo hindi ko ramdam kasi parang nag-choke kasi si Nego G nun eh. So parang Mm. ako bilang competitor, like ever since na competitive na talaga ako kahit saan eh. So parang medyo champion ako. Parang alam mo Ah, yan, yung ganong ramdam na kasi ever na hindi siya mag-choke, di ba? Paano kung hindi siya nag-choke? Parang mm. may pwede akong matalo, ganun. So parang dahil may ganun, parang medyo hindi ko siya parang, Mm. yung pagising ko kinabukasan, ang saya ko. Ang saya pala maging champion. Oo, Parang ganun lang siya. yeah. Ah, at saka ano Feeling ko bro, magugustuhan naman ng mga tao yung battle namin battle, nun. oo. Ako din tingin ko rin. Kasi, like for example, yun nga ako nagre-review ako ng mga battle, di ba? Ano naman parang, I mean, yung mga choke kasi na na parang parang pwede mo nang i-neglect, alam mo yun? Parang, di naman, parang yung choke kasi parang pwede siyang part lang ng round mo, pero nasa sa'yo pa rin kasi kung paano mo babawiin yun eh. Ayun, parang ganun. Ano siya eh, part siya ng performance din eh. Oo, oo. Na parang, baga nagbabasketball ka na tapilok ka, parang gano'n. Oo, oo. Kumbaga part talaga siya ng tsaka yun din, kumbaga siyempre championship yun. Kumbaga halo-halo yun yung pressure, yung excitement, di ba? Kaya kahit sino naman kapag ka gano'n talagang dadating sa may experience talaga yung gano'n. Kaya alam mo yun. Pero siyempre, yun nga, may iba kasi na parang depende rin talaga sa judge no? May mga judge kasi talaga na hindi naman nagbabase sa ganun. May mga
judge naman na parang, ay hindi, ano kasi to eh, parang sobrang stricto na finals to, kaya kailangan malinis talaga yung ano. Pero nonetheless, nasa iyo yung corona ngayon. Bro, yung sombrero ba na yan? Yan ba yung ano, championship cup mo? Ito yun. Talaga, solid. Kapang Manila. Napakaangat. Malaking bagay sa akin to kasi ito unang sombrero ko na Crown Manila. Kasi kapag ng Crown Manila, kadalasan hirap lang sa trope. So, na Crown. Shoutout sa Crown Manila. Solid na cup ng aming kampiyon. Bro, tag dito, I don't know if bali na ako ng konti mismong gustong tumbukin dito sa conversation natin. Pero siguro na-notice lang nila sa mga bars mo. Pero I don't know if kung kapag nasa circle ka, if that's something that you're spoken, alam mo yun, parang vocal ka about that. Pero nakikita ko naman kasi siya, ini-incorporate mo siya sa mga lines mo. It's about your faith, bro. So, doon naman ako interesting. So, gusto kong balik lang muna din tayo, bro. Gusto ko lang bumalik ng konti din. Paano ka naging ayun nga, hindi ko alam kung this is something na you're outspoken, which is about you being a Christian, bro. Gusto kong dalhin mo tol sa kung paano ka naging Christian, ganyan. Are you raised sa family na Christian na talaga, ganun? Ng family ko growing up, kami solid Catholic. Ang unang naging Christian sa amin, yung ate ko, yung ditchi ko. Naging Christian. Tapos parang dinadala niya, high school ako noon, dinadala niya ako sa Elevate. Doon, tapos parang nagkaroon ako ng, dati pumupunta lang ako sa Elevate kasi maraming crush. Pero nung nagkaroon ako disciple group, medyo, syempre, minsan yung lalo na yung group ko na yun, yung D group ko na yun, sobrang solid nung group na yun kasi hindi lang kami sa kikita-kita. Minsan lumalabas nagbo-basketball kami, gano'n. Tapos, shoutout mo sila, bro. Yung D group. Pwede mo rin sila i-shoutout. Kay Kuya Jobo, yung D group leader ko nun. Nung time na yun, sobrang iba yung yung sa D group leader ko na yun kasi parang high school days yun kumbaga teenage, so siya talaga yung pinaka kuya-kuya ko na kapag ako na may mga ako sa buhay, sa kanya ko unang parang sa kanya ako komportableng magsabi agad, tapos parang na niya ako kapag kailangan ko ng kumbaga may nasasabi niya sa akin yung mga tamang time na yun. At sobrang na-appreciate ko siya hanggang ngayon. Ano yun. Tapos, may time na nung pagpasok ng medyo natigil akong mag-attend sa Elevate sa D group. Although, nakatanim na rin sa akin yung beliefs. Tsaka yung faith din. Yan laking tulong niya rin sa akin talaga in a way na Bro, so para akong nagkakaroon ng contentment sa nagkaano ka ulit, bro? Nagka-cut ka ulit.
ano to eh, parang sobrang solid na itong part na to. Ayoko sanang ma-miss. Pwede tayong mag-pause, pwede tayong mag-break ng saglit para kung gusto mo mag-switch sa phone. Baka mas okay, try natin. Ba? Baka mas okay yung audio kapag nag-phone ka, bro. Try natin. No. Sayang eh. Nawawala na ba ako? Oo, nabibitin ako eh. Yung huli mong narinig sa akin. Hindi, ano naman siya, tawag dito, may time na tuloy-tuloy, tapos biglang magkakat yung audio niya for like 3 seconds, mga ganun, tapos mawawala ulit. Ay, magkakat siya for 3 seconds, tapos tutuloy ulit, parang mga ganun. Kaya parang hindi buo yung thought, parang ganun. Pwede kang Bluetooth eh, kasi ba't eh. gusto mo i-try natin na sa phone ka. Tapos baka mas okay yung baka mas okay kapag Ay, sige. phone. Try sa phone. Sige bro. Walang din ako tubig. Lang. Take your time, brother. Ngayon sa phone, bro. Sorry. Tatawagan kita ngayon sa phone. Sige, bro. Go lang. Yo. Tawagan kita, bro, sa yung sa yung sa account ko. Okay, bro. Sige. Nakita mo, nag-appear ba sa'yo? Sa teka. Like, disconnect ko, bro. Sige. Tingnan. Go. Yun. Yan. Okay lang. Yan. Yun. Wala akong audio, bro. Kahit siguro phone, yung na lang ng phone mo, testing mo, yung audio na mismo galing sa phone. Hello, rinig mo ako? Yun! Yan. Solid. Malakas naman yung boses ko or... Okay, maganda. Linaw. Wow. Yan. Game, tuloy natin. Saan ba tayo naputol? Sa mo bro, sa iyong fake journey sa
Sa Elevate. Sa Elevate ayun nga yung sa D group leader ko. Yun yung... Tapos ano pa ako nun sa Elevate, di ba yung sa youth service, kadalasan mga, mga teenagers. For teenagers siya Tapos, ano pa ako nun, sobrang solid ako nun. Kasi, pa ako nun nag-usher sa pinto. Tapos, nakalimutan ko anong tawag. Alam mo yung GLC? GLC ba? Tapos parang, kapag summer, sa Elevate, may parang mag-enroll ka doon, tapos ituturo nila sa yung GLC. Yeah. Parang gano'n. Nag-ganon ako before. Pero hindi ko ata siya natapos. Pero nag-ganon ako. GLC is, ano na siya, di ba? Parang leadership, ganyan. Training. Tapos, ayun nga, yung D-group leader ko, si Kuya Jobo. Ang unang shinare niya sa akin yung alam mo yung maliit na booklet, yung parang, nakalimutan ko yung title ng booklet pero something about decision. Parang gano'n. Parang, hindi ko alam kung, for spiritual laws, parang gano'n. Yung may good works plus faith equals salvation, or faith plus faith equals salvation. Yung parang gano'n. Yun yung una kong natutunan na booklet. Tapos nung high school, kasi binigyan ako ng ganun nung D-group leader ko So, tuwang-tuwa ako nun kasi yung pag-explain niya sa akin, gusto ko yung talagang naintindi. Talagang tumagos sa akin kung paano niya hinayag sa akin yung laman ng booklet na yun. So, nung time na binigyan niya ako ng sarili kong copy, o yung diniscuss namin, binigay niya sa akin mismo. Dala ko yun sa sa school. Tapos kadalasan kapag masisingit ko siya, sinisingit ko. Wow. Tapos yung prof ko sa Christian Living, tuwan-tuwa siya sa akin kasi nung high school, parang hindi mo maiisip na gano'n ako nung high school Parang medyo, kasi pasaway ako medyo gano'n loko-loko. Tapos parang gano'n. So, parang tuwan-tuwa sa akin yung, kasi lagi siya may activity na parang mag-share kami ng Bible verse to sa explain namin sa classes. Tapos parang may shinare ako dun Tapos parang nagustuhan niya yung shinare ko nun. So, parang tuwan-tuwa siya sa akin. Tapos parang, inano niya ako. Hindi ko makakalimutan yun Parang, kasi kilala nga akong pasaway. So parang parang sinubukan niya akong i-daragin. Parang sabi niya na, ba't ganyan ka mag-share, ganyan. Pero ganito ka. Parang gananin niya ako. Tapos parang, eksakto nun, parang bago yung araw na yun, yung preach, parang sakto yung preach dun sa nangyari na sinabi niya sa akin. So parang sinabi ko sa kanya yung natutunan ko dun sa preach na yun, which is yung yung the Lord doesn't call the qualified, He qualifies the call. Yung ganun sinabi ko sa kanya. Tapos sinabi ko sa kanya yun na siya, parang sabi niya, galing nito Well, ando palang battle rapper ka, may repat ka ganun sa pro. Hindi, meron si timing ni Lord yun. Yeah. Sakto narinig ko yung preach, tapos parang ganun yung naging nung prof ko. So, tama lang na masabi ko pala yun. Yeah. Time na yun. Solid. Well, kaya ako natanong ko pala, nabanggit mo yung Elevate kasi, yun nga, nabanggit ko kasi na sa CCF din ako na-share ng gospel. Ganun din. Rin ako ng high school as in sobrang pasaway ko pa na. Yun nga, galing ako naman yung testimony ko. Galing ako sa banda, di ba? Like, banda talaga. Tapos tol, meron ako naging kabanda noon, yung vocalist namin. In-invite niya ako sa church. Actually, hindi nga Naging kabanda ko siya, tapos tol, pumunta sa bahay namin tol, ng linggo ng umaga, tol, kumakatok sa bahay. Tara tol, punta tayong gig tol.
Ako pupungas-pungas pa ako, sabi ko, di, syempre ako naman, gig parang narinig ko, may gig daw, ganyan. So, nag-prepare ako agad, tol. Tapos nung habang naliligo na ako, sabi ko, gig, linggo ng umaga. Sabi ko, gano'n. Sabi, pero, ayun, parang yun yung naging pang-cash niya sa akin na, yun nga, nung pagkaano niya, na-invite niya ako doon sa, sa CCF. Sa Alabang naman kami. CCF. Mm. Tapos, yun, nung pagpunta ko doon, nagustuhan ko siya. Tapos, ang nagpa-stay talaga sa akin doon, yun, kagaya din sa'yo, kumbaga, dami ding mga chicks yun. Dami kasing chicks Oh. Tapos, bro, pero, ito pa, funny, bro. Dito mo papag-alaman yung age gap natin, tol. Kasi, ikaw, dumating ka doon as youth, tol. Elevate na, di ba? Mm. Tol, sa amin dati, yung tawag pa ng youth sa CCF, J-Zone. Ewan ko. Mm. Actually parang narinig ko yan. Nakalimutan. Pero familiar siya sa akin. Yeah. Jason. J-Zone. Jesus Zone naman yung ano nun. Tapos, ano tawag dito? Yun. At tapos, bro, yung term na elevate, actually, ano siya, kaya siya, hindi ko alam kung ito yung official na reason kung bakit elevate. Pero yung elevate kasi, vision lang siya nung D group leader ko dati na si Kuya Dan Karandang. Ewan ko kung Mm. inabot pa si Kuya Dan Karandang. Si Kuya Dan Karandang, siya na yung naging pastor talaga ng ng Elevate sa Alabang before. Pero nung bro, nag-start nung time na dinidisciple pa niya kami, nung J-Zone pa nga, back in J-Zone days. Lagi niya sinasabi kasi yung J-Zone dati ginaganap sa third floor sa CCF sa Alabang. Kasi tas yung main worship hall kasi ng CCF dati sa fourth floor. So parang nasa ilalim lang kami. Tas parang yun talaga yung ni Kuya Dan na parang araw dadating yung time na dadami talaga yung youth natin dito. Tapos i-elevate ni God yung faith natin. Doon na tayo sa fourth floor doon na tayo sa fourth floor. Hindi ko alam kung yun yung official na kung bakit naging elevate kung paano nag-transition from J-Zone to elevate yung youth ministry ng CCF. Pero dati pa lang kasi kinukuwento na siya sa amin ni Kuya Dan yung nagdi-disciple nga sa amin. So, yun. No? Yung age, yung napapaghalataan yung edad. Tapos, tol, so yun nga, nabanggit pa na galing ka rin sa pagiging pasaway dati until nagkaroon ka ng dahil kay Kuya Jobo na naging Christian ka. Pero as we know, bro, I don't know kung same din sa akin. Pero sa akin kasi, bro, hindi yung Christian life ko, bro, hindi nakilala ko si Christ, tapos dire-diretso na meron ka rin bang ganong like yung time na parang naglaylo ka sa faith na Oo. lalo kasi lalo kagaya sa atin, bro, na ang bata pa natin kasi naging Christian, 'di ba? Parang nandun pa tayo sa Tsaka, na nag-explore ka pa sa mga bagay, 'di ba? Parang gano'n. yun nga nakalimutan ko yung, kasi may dyan, may sinasabi sa akin dati dyan. Nakalimutan ko yung mismong word by word. Pero yung dating nung nung sinasabi ay parang mahirap lakarin yung journey na mag-isa ka lang. Parang ganun. Yeah. Which is true. Lalo na, syempre, nasa tayo, yung makamundong, di ba? In the Ano world pa? para naman tayo kasi, 'di ba? Mm. Hangga't nandito continuous yung struggle, 'di ba? Tsaka ano rin tayo, di ba nga, ang tawag sa atin ng Panginoon ay mga sheeps. Hmm. Parang kapag binitawan niya, san pupunta, di ba? Oo. Which is totoo. Yun talaga yung yun talaga characteristic ng ship Dumb Mm. walang sense of Mm. direction. Kaya talagang pag nawala siya yung since yun nga yung characteristic ng 'di ba ng ship bilang dumb, pag nawala yung voice ng shepherd mo talagang parang
matutuliro ka saan na mapupunta. Kaya napakahalaga as a ship talaga. We truly, yung heed talaga. We heed. Yung kilala talaga natin yung voice ng shepherd natin. Mm. Yeah. So, At para malaman yun, di ba, maganda na napapalibutan ka ng mga taong yes. talagang nandun. Exactly. And yun doon naman papasok yung di ba, yung discipleship. Kaya napakahalaga talaga ng being part ng isang discipleship group na, alam mo yun, mga isang safe na community na hindi ka condemn, kaya, pero di ka rin ito Hindi. alam mo yun? Hindi ka rin, Parang solid. oo. Then, yun parang reflection yun ng grace ni God at ng truth din ni God pag kailangan mong masampal ng truth. No? Sila din yung mag-aano sa'yo. So hanggang ngayon bro, si Kuya Jobo parang nagdi-disciple sa'yo. Ngayon medyo hindi na ako nagiging active sa more on ate ko na yung nakakausap ko sa ganung level eh. Yung in terms of spiritual or sa kahit anong aspeto, parang ate ko na yung nakakausap ko lagi. Although may connection pa rin naman ako kay Kuya Jobo. Hindi lang, kasi nakikita ko yun, sobrang active niya rin yun talaga sa church namin dito sa Bulacan sa May Marilao. Kaya yun, hindi na ako masyadong nakakaano. Ang nakakausap ko na lang in terms of ganun sa spiritual talks yung ate ko. Kasi mas siya sa akin eh. Siyempre Mas mature. Siya yung mas mature siya. Mas in deep siya sa yung knowledge niya sa Bible siya sa yung faith, pagdating sa faith. Kumbaga mas siya, mas nasasabi niya rin sa akin yung mga bagay na dapat kong marinig. Nabibigyan niya rin ako ng mga reality check. So, ayun, more on si ate ko yung parang siya yung shepherd mo ngayon. Siya yung shepherd ko ngayon. Actually nga, nung in-approach mo about dito sa podcast na to, sa topic, siya ang una kong sinabihan. Kasi, ayun niya, rin kasi nakakaba rin yung gantong topic. Di ba? Kasi parang ikaw bilang Christian, gusto mong, lalo na pag ganito yung pinag-uusapan, lalo na ako randomly, kapag may nakakausap akong ibang tao na hindi naman believer, kadalasan ayaw mo silang, lalo na ako, hindi naman ako ganun in-deep din talaga yung knowledge ko. So, pero yung faith ko, ganun. So parang minsan, nakakatakot magsalita patungkol dun kasi ayaw mong may masabi na parang ma-offend mo sila or parang magiging iba yung dating nila. So imbis na mahatak mo sila palapit kay Christ, magiging, alam mo yun, yung ganong thought. Yeah. So parang ganun. Parang, So kinonsult ko siya dito. Tapos parang, okay naman. Kumbaga parang ayaw mo lang ma-misrepresent yung faith mo, no? Yeah, I acknowledge yun na, kumbaga, syempre, lahat naman kumbaga kahit ako, bro, pastor na ako ngayon, kumbaga, I still consider na dami ko pa rin kailangan matutunan. Kaya nga rin ako sa mga ganitong conversation kumbaga, like, gusto makakausap ng iba-ibang tao, iba-ibang klaseng tao, nasa iba-ibang walks of life din, iba't ibang level ng iba't ibang level ng faith. Diba? Kasi fascinated ako sa idea no? Kasi I believe na yung intelligence kasi kay God nang galing yan eh. Wala tayong intelligence dahil kay God, kaya yung fact pa lang na yung brain natin, yung 3.5 pound brain natin kaya mag-produce ng brilliant ideas. Parang yun palang patunay na yun na may Diyos eh. Actually, yun nga bro kahit sa battle rap, kaya na-amaze ako tol sa parang yung mga may mga battle rap. For example, ito na lang bro, si Enigma, 'di ba? Parang outspoken siya na atheist siya. Parang
Di kaya to nag-iisip, di kaya to nare-realize ni Enigma na ano, na parang yung fact pa lang na yung brain natin. Isipin mo, bro, yung adult brain, 3.5 pound lang yung brain natin, pero kayang mag-produce ng mga brilliant ideas. Mm. Ano lang yun, tol. Ano ba naman yung brain natin, tol? Pag kinalkalim yung brain natin, parang ano nga lang yun, parang, di ba, parang taba lang, parang pero yung, Ah, pero yun yung nakakapag-produce. That in itself, di ba, miracle na yun eh. Kaya, parang, sabi ko, parang, pero well, yun din. Sinabi naman ni Christ din sa scripture yun na blinded kasi yung mundo na to para makita yung mga ganong spiritual truth. Eh. Anyway, mm. this is something na, yun, nabalik tayo sa battle rap. And this is something interested talaga ako tol na malaman sa'yo na paano ka gumagalaw sa loob, 'di ba? Knowing na 'di ba ikaw ay Christian, 'di ba? May faith ka and alam natin na yung battle rap ay kumbaga ano siya hindi aside from being a competitive culture, kumbaga syempre andyan yung kakalkalin yung buhay mo, kakalkalin yung ano mo, yung mga Ah, profanity. pero profanity, yung yung mga yung mga topics na hindi mo kayang sabihin sa mga normal na usapan, mapapag-usapan, di ba? Oo. Paano mo na-navigate yung faith mo in the midst ng nasa ganong klaseng kultura ka, bro? Paano, how do you shine your light? Alam mo yun, yung ganon. Yung actually ano kapag lalo na kapag nagpe-prepare ako sa battle, never naman na tatanggal sa akin yung lalo na kapag na may mental block ako. Kadalasan kapag na may mental block ako, nag-aano lang ako. Nagdadasal lang ako. Na sana may bigla akong maisip na line. Ako kasi, kahit despite of vanity na handog ng battle rap, andun pa rin naman yung technical parts na hindi rin naman lahat ganun ka-critical mag-isip. Which is para sa akin, ako, kung ano man yung napapakita ko sa battle, yung technical parts na napapakita ko sa battle, hindi ko siya tinitignan as ako lang eh. Parang lagi siyang, kumbaga gift siya na iba lang din yung naging way ko rin siguro. Kasi parang battle rap is parang pangarap ng batang ako eh. Parang ganun eh. Pero in the long run, naman lahat naman ng era parang may katapusan. So parang hindi ko rin naman nakikita na kumbaga mas pa rin sa akin yung faith ko. Although, syempre, pa rin ako, fan din ako ng battle rap, ganun. Tapos kung paano yung galaw ko sa mundo ng battle, ko naman nasa event, ganun. Parang lang din, pag lumabas ka lang din sa outside world, sa mundo na to, na may mga iba't ibang tao ang makakasalamuha, alam mo yun, na may iba-iba kayong paniniwala, ganun. Although sa event or sa battle rap event, kadalasan nandun kayo, mga battle rapper kayo eh. So parang kadalasan ang napag-uusapan nyo lang, rap, ganun. So parang more on geeks lang kayo about rap, mga nerds lang kayo about rap, battle rap, ganun. So, hindi rin siya, like never rin nagkakaroon ng opportunity para mapunta sa ganun eh. So parang kasi siya eh, parang ibang mundo siya na hindi mo rin pwedeng basta-basta ipasok yung mo. Although may mga makakausap ka naman siguro na mapupunta sa ganun. Like parang sa normal na mundo lang din na parang may makakausap ka lang din randomly tungkol sa fate mo. Pero hindi, not most of the time kasi siya eh. Kumbaga yung mga nandun parang nandun para mag-rap eh. Kumbaga ako, estudyante ako eh. Parang, tapos kapag nagkaroon ng hip-hop event,
sa pagiging estudyante ko, ngayon lang ako magiging rapper. Ano yun, parang ganun. Ang ganda nung nabanggit mo din bro no, na parang alam mo yung distinction ng kultura ng battle rap at though you being a Christian and I assume na to the best of your ability kaya kagaya sabi mo pag gano'n naman tayo di ba pag nasa labas tayo ng church we try our best di ba na parang to live a may verse sa Peter sa First Peter ata kung di ako nagkakamali First Peter 2:12 na sabi doon live such good lives among the pagans so that they may accuse you of doing wrong. They will see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Parang kung daw nagkakamali, parang gano'n na. Kumbaga, syempre ikaw, kumbaga, nandun ka sa kultura nga ng yung mga pagans, let's say. Di ba? Kasi, mga hindi naman Christian yung mga yun. Kumbaga, and parang, yun, kumbaga, pero, alam mo yun, I assume, kumbaga, you try your best to represent Christ, di ba, na, na parang, hindi ka mabutasan na, di ba? Pero, ang galing lang din, bro, na alam mo yung distinction din na, you try to live out your faith, pero hindi mo siya sinishove down sa throat ng iba na, hindi, ganito, ganyan. Di ba? Kumbaga, parang hindi mo siya pinipilit na, pero, sa ginagawa mo siya in a sense na base sa nakikita ko sa way mo kung paano ka mag-rap. Ginagawa mo siya in a way na tignan niyo na lang yung art ko. Parang with which ganun talaga kumbaga ganun talaga I believe ganun talaga sa battle rap I mean bago mo makuha yung mga yan pagdating sa conversation kailangan mo muna mo yung respeto nila na kailangan magaling kang rapper. Kumbaga magaling ka na and alam mo that's something that I can relate kasi dati kasi meron kaming meron kaming sirkulo nga ng mga Christian rapper dito sa Pilipinas. Parang kami tol, parang pag gumagawa kami ng kanta tol, yung mindset namin is parang hindi namin masabi na ay ano yan Christian rapper yan. Hindi, magaling kaming rapper. Ganun. Alam mo yung ganun? Hindi lang sabi na, ano yan, Christian rapper yan. Yung parang ililabel mo na ganun. Hindi. Kumbaga makikita kami ng mga, i-invite kami ng mga event, hindi dahil Christian lang kami, pero dahil magaling kaming artist. Alam mo yun? Kumbaga, ganun yung nakikita ko sa naririnig ko sa sinasabi mo. And, alam mo ba bro? Isa sa mga ko rin yun isa sa mga na-fulfill din ng mga childhood dreams ko na nung mga time na nagra-rap kami bro. Kasi may mga events bro na kasama namin sila Mike Cosa. Kasama namin sa bro. Sipin mo yung mga tao na pinapakinggan mo since high school. Si bro, One Thugs. Yung bro, buhay pa si buhay pa si Innocent One nun. Rest in peace, kuya. Nung time na yun. Tas alam mo yun, as in yung event talaga, as in gangsteran talaga, ganyan. Ano ba? Almost. Ewan ko familiar ka dun sa rap group na Almost, bro. Almost. Nakikita. Mga ganun tol. Sila Sly Kane, yung Blazing Kane. Kasama namin yung mga yun sa event. Kaya, alam mo parang ang solid lang na na parang, pero kumbaga ando kami kasi parang lagi namin bukod sa magaling kami na Christian rapper, aside from dun sa energy na dinadala namin, taglay kasi namin yung tsaka yun din kumbaga, lalo ko sinasabi natin na na Christian tayo as creatives, di ba? Parang ang pinakamaganda kasing way na ipakita mo na Christian ka is yung art mo Totoo. Di ba? Lalo na kung through music, kasi alam naman natin si Lord yun, di ba?
worship, ganun. Oo, ganun. Tsaka, Isa sa mga na, ewan ko kung nakikinig ka sa international, isa sa mga na-idolize ko, na look up ko sa ganyan, si DMX. Kasi galing siya sa ano eh. Where the dogs at? Parang bad boy look eh. Parang magulat ka na lang sa dulo ng career niya, bigla siya naging Christian rapper. Actually bro, So, kung si DMX, hindi actually ever, yun nga yung, actually si DMX medyo, ano siya, conflicting siya. Kahit kasi yung album na yun, yung Let's Get It On, mga ganong album niya, pag pinakinggan mo yung mga dulo ng album niya, ano, lagi siyang may prayer sa ano. So ever since, ano talaga siya, professing Christian siya talaga. It's just that, kumbaga, yun nga, parang yung lives, parang, yun nga, parang medyo conflicting yung ano niya. Kasi after niyang, pag pinanggan mo yung album niya, after niya mag gagan bars, ganyan, tapos mga tungkol sa mga debaucherous yung mga lyrics. Biglan sa dulo may prayer. Parang, Christian pala siya. Alam mo, parang ganun. Kaya, ano din, kaya, pero, yeah, ano, parang, ano nga rin yun eh, yung mga ganun eh, no? Parang theology test din eh, na parang, syempre, we believe naman na salvation is by grace and through faith eh, no? Hindi siya sa works, ganyan. by work. Alam mo yun. Pero, yun lang, medyo kung si DMX, medyo conflicting siya. Pero bro, alam mo, nung una nga kitang na-discover, ang pinaka nakikita ko talaga sa tol, si A-Ward. Sa KOTD, sa King of the Dot, no? Si Oo. A-Ward. A-Ward yun, sabi ko. Sobrang solid din si A-Ward. Tapos meron pa siyang isang kasama na Christian battle rapper din eh. Si ano? So ata yun, or isa yung parang nasa likod niya din lagi. Yeah. Solid. Mga na battle rapper din, no? Yeah. At makikita mo din sa ano nila kung gaano sila kalinis mag ano eh. Parang hindi ata sila nagmumura eh, o parang madalang lang sila magmura, parang ganun. Solid. Kaya dinalook up ko din yan si A-Ward kasi parang ang hirap gawin nung ganun. Well, siguro kung ganun din naman talaga kalalim yung ano mo, di ba? Tsaka yung solid. faith mo. Tsaka solid talaga siya. So, I mean, solid siya na mag-perform. Para nga siyang, ano yun tol eh, para siyang, kung dito sa Pilipinas, para siyang si Poison, alam mo yun, parang underrated na, para siyang underrated, pero, laging, alam mo, pag bumattle, laging quality yung battle. Alam mo, parang ganun. Our battle game is crazy. Kaya lagi siyang, alam mo yun, parang doon ko siya nakahambing kapag dito sa atin sa local, parang siya si Poison, parang they're not getting the flowers they deserve. Alam mo, parang gano'n. Tsaka yung consistency niya rin, parang never siya nagpakitang laylay na performance. Yeah. Laylay performance. Sobrang solid na ni A-Ward. Yeah, bro. Down to last mga last na pag-uusapan natin. Ngayon, bro, ay isa ka ng champion. Again, congratulations ulit. Pwede mo bang pakita ulit yung pakita mo ulit yung cup mo? Flex mo yan, brother. Hindi madali yung pinagdaanan mo, no? Ngayon isa ka ng champion ng pedestal ng Motos. Ikaw ang reigning champ. Bro, what do you think God wants you to do now, moving forward? With your platform, with all the recognition na nakukuha mo na ngayon, sa tingin mo na dinadala ka ng Panginoon sa season na to? Ayun, ako, nung unang beses mo in-approach, yung agad naisip ko na parang, ako kasi, lagi kong pinagdadasal dati na parang, bigyan mo lang ako ng
pagkakataon i-representa kita ganun. Parang lahat. Nasa players ko madalas yun. So parang nung in-approach mo ako na sa ganito, tapos ganitong topic, tapos parang magkakaroon ako ng platform to speak about my faith. Parang yun agad yung naisip ko na parang yun yung dinadasal ko. So parang nagkaroon kasi ang random nun eh. Like, never in a million times na may isip kong may magchat-chat sa akin para mag-podcast about sa ganitong topic. So parang out of all, di ba? So parang ang naisip ko na dapat yung gawin i-represent siya eh. Pero pagdating sa kung ano yung gusto niyang gawin o kung ano yung gusto niyang gawin ko, parang feeling ko ako never kong malalaman yun eh. Alam mo yun? Kasi parang ako bilang tao, parang ang nakikita ko ay glimpse lang eh. Like parang never mo makikita kung ano yung nakikita ng Panginoon eh. Alam mo yun? Kung sakaling ganun yung buhay, ang dali na lang sana, di ba? Na parang nakikita mo yung bigger picture. Pero never mo makikita yung bigger picture eh. Kaya nga, di ba, kapag may mga nangyayari sa'yo, kadalasan, hindi na siya nagme-make sense. Pero kapag nandun ka na sa dulo, doon mo na maintindihan na, yung pala yun. Ganun pala yun, Lord, no? So, ngayon, ano lang din, nung tinat mo ako, hindi ako nagdalawang isip na mag-yes. Kasi feeling ko yun yung dapat yung gawin. Tapos, ngayon, kung ano man yung sa mga susunod na araw, ano lang din ako, leap of faith. Kumbaga, nagtitiwala lang din ako sa bawat araw na kung may mangyari mang masama or mabuti or kung ano man mangyari, ano lang yan, parang piniplay lang nila yung part nila para sa bigger picture na paparating. Ayun. Ganun ko siya tignan. Yeah, solid. Kumbaga parang tinitake mo yung one step at a time, yung mo. One step of faith at a time. Oo, kasi you never know eh. Lalo na, unpredictable ang Panginoon eh. Never mong mahulaan yung kung ano ba talaga gagawin niya eh. Actually, kung in terms of will ni God, no? Ako din kasi ganyan din ako dati, parang feeling ko yung tingin ko sa will ni God ay parang, alam mo yun, parang something na magical na parang iilang tao lang yung nakakadiscover nung ganun. Pero this is eto bro, take this as principle, no? Let me know your thoughts. Yung will ni God, malalaman natin yung will ni God. Kung gusto natin malaman yung will ni God, we need to live according sa way ni God. At malaman natin yung way ni God according to word ni God. Tata. Read the Bible. Yeah. Pero to be specific bro, medyo inarrow down ko yung question. Siguro baka medyo vague. In terms of your platform sa Battle Rap, kasi sigurado bro bilang pedestal champion, bibitangan na yun sa baka nag-message na sa'yo si Arik para wala ka ng tryout sa flip top yun. Nako, hindi pa natin alam. Pero, ano na yan, God's timing. Kung ilalagay niya ako sa puso ni Enigma, siya na bahala doon. Yeah. Ako bro, kaya ako natanong yun kasi excited ako. Excited ako bro na makakita ng isang battle rapper na nagre-represent ng kingdom ni God sa big stage ng flip top eh. Kasi sayang nga eh, isa sa in-expect ko sana nun si Elvis, 'di ba? Sayang si Quiz Elvis. Naging Christian siya, kaso nung naging Christian siya, talagang totally na nag-away siya sa nag-start siya sa battle rap. So, sayang yung opportunity. Hindi ko rin alam, di ba? Malay mo naman, bumalik pa rin siya. Sayang yun, champion sila din naman ng 2x2. Ni Froze. Oo, si Froze. Kaya parang sayang din yung platform din.
Pero syempre, hindi naman natin alam kung yun nga yung pinapagawa ni God sa kanya. Baka iba yung pinapagawa ni Lord sa kanya. Ah, Yun. So, bro, last na lang. Since nandito ka sa Under God podcast, para sa'yo, ano para sa'yo yung cost ng living under God? simple lang. Ano, kasi bilang Christian, you need to obey. And kapag nag-obey ka, marami kang kailangan i-give up. To be specific, isa sa mga example ko dyan. Ako kasi bilang tao, mainipin ako eh. Gusto ko pagdating sa pera, karir, babae, gusto ko kung kailan ko gusto, dun eh. Pero natutunan ko na hindi mo masusunod yung gusto mo na timeline eh. Never mo masusunod yung gusto mo na timeline. Kasi ako, nagsimula ako mag-battle. Dami ko ng battle, yung wala sa YouTube, tapos nasa YouTube, marami na akong battle, men. Tapos yung tournament ko sa Pulo, talo ako, hindi ako nag-champion. Tapos, ang nag-champion doon yung tropa ko, si Prince. Si Prince, nauna pa akong bumatil doon, tapos nauna siya sa flip top. So parang, kung ako naiisip ko yun, kung hindi siguro ako Christian noong mga panahon na yun, siguro lalamunin ako ng insecurity or parang inggit, gano'n. Pero dahil alam ko yung, kumbaga matibay ako sa faith ko, alam kong, tsaka nakakaroon ng contentment eh. So parang, medyo okay lang din sa akin. Tapos, FRBL, one up, sumali rin ako tournament, natalo din ako. Tapos, itong pedestal, parang sumali lang ako kasi parang chinat ako ni Sir M-Site eh. So parang chinat niya rin naman ako. Wala rin naman akong gagawin na sasalihan ng tournament. So might as well. Diba? Pero hindi ko na iniisip na mag-champion. So parang kung kung gugustuhin ko yung timeline ko na kunwari magcha-champion ako sa Pulo. Tapos sabihin natin yung champion ako sa Pulo. Tapos ako yung naano ni Arik sa 1 minutes. Baka, kasi ako, compare ngayon sa dating ako na yon sa nung una kong tournament. Parang medyo hilaw pa ako eh. Feeling ko eh. Medyo wala pa yung killer instinct ko eh. So parang, kaya hindi nasunod yung gusto kong mangyari dahil may mga kulang pa eh. Alam mo yung ganun. Kasi yung laban ko nun sa Pulo, masakit yun eh, yung pagkatalo ko doon. Ewan ko kung alam mo yun, pero yung semis ko medyo masakit sa akin yun. Iniyakan ko yung battle na yun kasi parang feeling ko, ano eh, feeling ko panalo ako sa battle na yun eh, parang ganun eh. So, malaki yung chance na kami maglalaban ni Prince sa finals. Pero dahil natalo ko, parang feeling ko hindi dapat. Pero may rason pala. So parang yun yung yun yung cost kapag ino-obey mo yung Panginoon. Kadalasan, ito yung gusto mo. Pero kailangan mong bitawan yung gusto mo. Kailangan mo lang magtiwala. Like, kailangan mo lang manatili sa kung nasan ka muna ngayon. Alam mo yun, tiisin mo muna kung nasan ka ngayon. Kasi iba yung timeline ng Panginoon. Iba yung plano niya. Iba yung panahon na para sa'yo. Base sa kung saan ka hinahanda ng Panginoon. Yun. So para sa akin, yun yung cost nun na kailangan mong may mga i-give up ka na bagay para ma-fulfill mo yung ni Christ. Parang gano'n. If Yeah. that make it. No? Yeah, bro. What I'm hearing from you, bro, is um, living under God is trusting hindi lang na meron siyang magandang will sa life natin, no?
but also trusting Him sa perfect timing niya para dun sa will niya na yun, no? And kasi nga, minsan ganun talaga, no? Though it might be God's perfect will, pero hindi pa siya perfect time. No? Kasi kagaya nga sabi mo, no time na yun, hilaw, parang feeling mo hilaw ka pa, ganun. Pero, ayun bro, I mean, kaya sobrang excited ako kasi alam ko na iba na yung kalibre mo talaga ngayon, bro. Oh, tol. Salamat, So, salamat. sobrang solid talaga to. Kaya, bro, maraming maraming salamat ulit. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Under God Podcast, brother. It has Salamat din, brother. it has been a fruitful conversation, no? At bro, pwede baka meron kang mga gustong i-plug, mga saan ka namin pwedeng abangan, saan kanila pwedeng i-follow. Yan, pwede kang mag-plug, bro. Ayun, yan ko lang yung Motus. Abangan niyo yung mga upload sa Motus. At syempre, sa November 30, may event yung Motus sa Cavite. Ayun, kung trip nyo manood doon, nood tayo doon. Tas, ayun, shoutout sa mga grupo ko, Limitless, Dope Fellas. Ayan. Tapos, abangan, pwede nyo ako i-follow, i-add sa Facebook, John Brent Ishigaki. Meron na akong page hindi ko lang binubuhay pa, pero if ever, baka i-share ko na lang dun sa Facebook profile ko. Yung page ko, yung Jabo, no? Yeah. Excited ako dyan, bro, sa page mo. Follow ako agad dyan, Matik. Ayun. Thank you so much. Mga pinagpala, sana ay naging pagpapala sa inyong content na to. Ulit si Amp, ang inyong host, at ang kapatid ko na kasama ko ngayon, si Jabo. Abangan niyo siya sa Motus, sa iba pang mga liga. No? Marami pa tong sasalangan at marami pa tong dudurugin. Kaya umanda kayo. Yun. Salamat. Excited din ako, bro, na makita ka rin sa event na kita tayo Nanonood ka ba sa Motus? Oo, bro. Pagka ako naman hangga't maaari kung kaya ng time, pag walang sa church, kapag walang conflict, tapos actually sa totoo nga lang, bro, mas trip ko manood sa Motus sa mga minor leagues kaysa sa laptop. Oh, kasi I mean, naman overall, mas enjoy ko talaga manood ng yung mga mas bagong MC kaysa yung mga kilala na dati. Kasi syempre mas iba yung gutom kasi ng mga bago tol eh. Kaya hindi nandun just for performance or mag-showcase lang. Hindi talagang talagang in for the kill eh. Alam mo yun? Kaya sarap manood ng mga minor leagues ganyan. Ang mga Gen Z, mga new idea. Oh. Mga takbong isip ng Gen Z ngayon. Tsaka sobrang na-appreciate ko gawa nga ng sabi ko, sarap manood gawa ng nakita ko rin. Parang namimiss ko kasi yung time na yung kagaya dati sa flip top. Pag napunta ako na yung mga pit style pa yung battle, yung mga ganon. Napunta ko pa kasi yung ganon, bro. Ever since talaga napunta kasi talaga sa mga live events talaga. B-side, lahat. Ako din, una ko napanood na live ng flip top, Vuelta Balentong. For? Hindi, laban ni Looney Tipsy D. Hindi ko alam kung Vuelta Balentong 4 yun. 3 yata yun eh. Rapido Smaglas. Kaya, yun, nakamiss lang yung yung pit style ba na yung, well, ginagawa para naman sa flip top yun, pero yung mga pit style na event, pero yun, nakakamiss nga lang din. Kaya masarap manood ng mga live, kaya yun, kayo, supportahan nyo rin, mga pinagpala kung kayo ay into battle rap, o kung rapper ka, or kung kagaya ko dati, rockers ka, tas parang sarado pa yung utak mo sa rap, try mong manood po ng mga live event ng flip top, mas masarap kaysa makipag-moshpitan na ang sight ng katawan mo pagtapos. Ayun.
So, again, this is Under God Podcast at sana ay naging pagpapala tong conversation na to sa inyo. So, yun. We out. May mga sinasuggest din na video somewhere dyan, yung YouTube, na galing din dito sa channel na to. At kung nagustuhan mo itong usapan na to, click mo rin yan. Baka magustuhan mo rin yung iba pang mga usapan.